Ang layunin niya ay tumulong lamang. Ang gusto lang niyang gawin ay isang mabuting bagay. Habang wala ang kanyang amo, inayos niya ang kotse ng isang matandang babae nang hindi naniningil kahit isang sentimos. Ngunit nang malaman ito ng iba, agad siyang natanggal sa trabaho, pinahiya sa harap ng buong talyer. Ang hindi alam ng lahat ay kung sino talaga ang matandang babaeng iyon. Katatapos lang higpitan ni Carlos ang huling tornilyo ng makina ng isang customer nang marinig niya ang mahinang tinig sa may pintuan ng garahe. Paglingon niya, nakita niya ang isang matandang babae na may puting-puting buhok, nakaalalay sa baston. Mayroon itong litong tingin, waring hindi sigurado kung nasa tamang lugar siya. Marumi ng grasa ang uniforme ni Carlos at balot ng langis ang kanyang mga kamay. Ngunit may kung anong pagod at lungkot sa mukha ng matanda na nagudyok sa kanyang iwan ang lahat sa oras na iyon. "Ma'am, kailangan niyo po ba ng tulong?" Tanong niya ng may paggalang habang pinupunasan ng kamay gamit ang basahan sa kanyang bulsa. Napaluha ang matanda. "Nasiraan po ako ng kotse sa may kanto. Hindi ko po alam kung anong nangyari, pero kailangan ko pong makuha ang gamot ko. Napaka-importante po nito." Sumulyap si Carlos sa orasan sa pader. Umalis si Pedro, ang may-ari ng Reyes Auto Shop, para makipagkita sa supplier at hindi babalik hanggang matapos ang araw-abala rin sa malalaking pagkukumpuni sina Roberto at Richard, ang dalawa pang mekaniko. Sa totoo lang, hindi dapat siya umalis. Ngunit nang makita niya ang nag-aalalang mukha ng matanda, alam niyang hindi niya ito kayang baliwalain. "Tulungan ko na po kayo," sabi niya, sabay kuha ng toolbox at sinamahan ang matanda sa kanto. Luma na ang kotse ng matanda, ngunit mukhang maayos pa rin. Binuksan ni Carlos ang hood at agad nakita ang sira. Pumutok ang alternator belt, madaling ayusin. 30 minuto, pinakamahaba na. Hawak ng matanda ang kanyang bag ng mahigpit, bakas ang pagkabalisa sa mukha. "Magkano po ang aabutin?" Nanginginig ang boses na tanong niya. Bumukas ang wallet ng babae. Ilang lukot na perang papel at kaunting barya lang ang laman, hindi sapat para sa pyesa, lalo na sa labor. Naalala ni Carlos ang kanyang asawang si Isabel at ang kanilang 2 anak, sina Pablo at Evelyn, na naghihintay sa bahay. Naalala niya rin ang patong-patong na bayarin, ngunit sa muling pagtingin sa matanda, nagpasya siya. "Huwag na po kayong mag-alala sa bayad. Aayusin ko po ito ng libre." Napaluha ang babae. "Pagpalain ka ng Diyos, hiho. Bantayan ka nawa ng langit at ang iyong pamilya." Agad siyang nagtrabaho. Bumalik siya sa shop para kumuha ng extrang belt at ikinabit ito sa kotse ng matanda. Wala pang kalahating oras, umaandar na ulit ang makina. Sinubukan pa rin ng matanda na abutan siya ng kaunting pera, pero mahinahon niya itong ibinalik. "Ipagamot niyo na lang po. Ingat po kayo." Hinawakan ng matanda ang kanyang maduming kamay at may kakaibang lambing ang haplos nito. "Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Darating ang panahon, maiintindihan mo rin." Bumalik si Carlos sa garahe na may ngiti sa puso. Nakatulong siya sa isang tunay na nangangailangan. Ipinagpatuloy niya ang araw na parang walang nangyari. Si Roberto, ang pinakamatagal ng mekaniko, ay nakita ang lahat mula sa bintana, ngunit hindi nagsalita. Pati si Richard, ang pinakabata, ay napansin yon, ngunit piniling manahimik. Pagsapit ng hapon, biglang bumukas ang pintuan ng shop. Dumating si Pedro, seryoso ang mukha gaya ng dati. Hindi siya nag-hello, diretso agad sa imbakan ng pyesa. Kinabahan si Carlos. "Sinong kumuha ng alternator belt?" Malakas ang boses ni Pedro. Bumigat ang katahimikan. Hindi tumingin si Roberto. Umilag si Richard. Huminga ng malalim si Carlos at lumapit. "Ako po." Dahan-dahang lumingon si Pedro, tinutok ang tingin sa kanya. "Kumuha ka ng piyesa ng walang paalam para po sa isang matanda. Nasiraan siya malapit dito. Kailangan po talaga niya ng tulong." "Sinisingil mo ba siya?"
Matalimang tanong. Nag-alinlangan si Carlos, hindi po, wala po siyang pera. Namula sa galit si Pedro, lumapit siya kay Carlos, halos magkadikit na sila. Kaya kumuha ka ng piyesa sa oras ng trabaho at libre mo pa siyang tinulungan. Akala mo ba charity tayo rito? Matanda na po siya, Pedro. Wala siyang kasama. Wala akong pakialam, sigaw ni Pedro na naging dahilan ng paghinto ng lahat sa ginagawa. Negosyo ito, hindi kita binabayaran para magbigay ng libreng serbisyo. Pilit na nanatiling kalmado si Carlos. Naiintindihan ko po, ibabawas niyo na lang po sa sahod ko. Ganun na lang ba? Sigaw ni Pedro. Akala mo ba pag binayaran mo ang piyesa, ayos na? Iniwan mo ang trabaho mo, kinuha ang piyesa ng kumpanya at nagbigay ng libreng serbisyo. Hindi iyon kabaitan, iyon ay pagnanakaw. Parang sampal ang huling salitang iyon, nasusunog sa galit ang dibdib ni Carlos. Pagnanakaw, tumulong lang ako sa taong tunay na nangangailangan. Matigas ang tinig ni Pedro. Nagnakaw ka sa negosyo ko. At alam mo ba kung anong ginagawa namin sa mga magnanakaw? Tinatanggal. Parang gumuho ang lupa sa ilalim ng paa ni Carlos. Hindi ka pwedeng seryoso. May pamilya ako, 2 anak na kailangang suportahan. Hindi natinag si Pedro. Sana inisip mo muna sila bago ka gumawa ng desisyong iyan. Nilapitan niya ang lamesa at kinuha ang isang simpleng sobre. Ito, ang huling sweldo mo at ang mga gamit mo. Tapos ka na rito. Pedro, pakiusap, matagal na akong tapat dito. Lagi akong nagsisikap. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Umiling si Pedro at tumawa ng mapait. Ito ba ang tinatawag mong katapatan? Ang tunay na dedikasyon ay pagtupad sa tungkulin. Hindi ang magpakabayani at pagbayarin ako. Kunin mo na ang gamit mo at umalis. Ngayon na. Napalinga si Carlos sa paligid ng workshop. Nakayuko si Roberto, iwasang tumingin. Nagtago naman sa likod si Richard, kunwaring inaayos ang mga gamit. Wala ni isa man ang nagtangkang magsalita. Walang kumampi. Nangangatog ang mga kamay ni Carlos habang lumalakad papunta sa kanyang locker. Isa-isang inilagay ang mga gamit sa lumang kahon ng karton. Bawat isa'y may kahulugan. Ang set ng wrench na bigay ng kanyang ama. Ang flashlight na regalo ni Isabel sa kaarawan niya at ang keychain na may litrato ni na Pablo at Evelyn. Pagdaan niya kay Roberto, pabulong itong nagsabi, "Pasensya na, Carlos." Tumangulang siya ng bahagya. Masikip ang lalamunan at nangingilid ang luha. Binuhat niya ang kahon at lumakad papalabas. Bawat hakbang, tila mas bumibigat. Pagdating niya sa pinto, narinig niya muli ang tinig ni Pedro. "Carlos, huwag kang aasang bibigyan ka ng rekomendasyon. Walang tatanggap sa magnanakaw." Mas masakit pa yon sa kahit anong suntok. Hindi na siya lumingon. Mahigpit na niyakap ang kahon sa dibdib. Isinara niya ang pinto sa likod ng may malakas na kalampag, malamig at parang huling pamamaalam. Sa labas, unti-unting lumulubog ang araw at kasama nito ang bigat ng katotohanan. Paano niya sasabihin kay Isabel ang nangyari? Paano niya ipaliliwanag sa mga bata na wala na siyang trabaho? Naglakad siya pauwi, pasan ng kahon, ngunit higit pa roon, pasan niya ang bigat ng damdamin. Alam niyang wala siyang ginawang mali. Tumulong lang siya, pero ngayon nawalan siya ng trabaho. Walang rekomendasyon at walang ideya kung paano makakatawid sa susunod na buwan. Pagsapit niya sa kanilang tahanan, madilim na ang langit. Payak lang ang bahay nila, wala mang karangyaan, pero kanila iyon habang kaya pa nilang bayaran ang renta. Sandaling tumigil siya sa harap ng pinto. Mula sa bintana, nakita niya ang liwanag at narinig ang tawanan ni Evelyn at ang tunog ng telebisyon. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ni Isabel na abala sa kusina. Ngumiti ito, pero agad na wala nang makita ang mukha ni Carlos at ang dala nitong kahon. Nangangatog ang boses ni Isabel, puno ng takot. "Anong nangyari?" Maingat na inilapag ni Carlos ang kahon.
Tumakbo agad sina Pablo at Evelyn, masayang ikinukwento ang kanilang araw. Mahigpit niya silang niyakap habang bumabagsak ang kanyang luha. "Daddy, bakit ka umiiyak?" tanong ni Evelyn habang hinihipo ang kanyang pisngi. "Pagod lang si Daddy, anak." Pinilit niyang ngumiti. "Maglaro muna kayo. Kailangan naming mag-usap ni Mommy." Nang makaalis ang mga bata, lumapit si Isabel. Isinalaysay ni Carlos ang lahat, ang matanda, ang nasirang kotse, ang belt, at ang desisyong tumulong ng libre hanggang sa pagtanggal ni Pedro sa kanya. Habang nagkukwento siya, nagbago ang ekspresyon ni Isabel mula sa pagkagulat, sa pag-aalala at sa huli sa katatagan. "Tama ang ginawa mo," sabi niya, hawak ang kanyang mga kamay. "Palagi kang gumagawa ng tama." "Pero paano ang renta, Isabel? Paano ang pagkain ng mga bata? Hindi ko alam kung saan magsisimula." "Hahanap tayo ng paraan. Palagi naman tayong nakakahanap." Niyakap siya ni Isabel ng mahigpit, puno ng tiwala. "Isa kang mabuting tao, Carlos, at ang mabubuting tao hindi habang buhay nakadapa. Magkasama tayo rito." Kinagabihan, nakahiga si Carlos na nakatingala sa kisame, walang kapahingahan. Parang dinudurog siya ng bigat ng nangyari. Tumulong lang siya, ngunit tila pinarusahan siya ng mundo. Ang hindi niya alam ay malapit nang magbago ang kanyang buhay sa paraang hindi niya inaasahan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang tahimik at maluwag na bahay, maingat na isinilid ni Angelina, ang matandang babaeng kanyang tinulungan, ang isang business card sa kanyang pitaka. Sa likod nito, isinulat niya ang pangalan ng talyer. At sa ilalim noon, ang pangalan ng mabait na mekanikong bumago sa buong araw niya, Carlos. Namula si Carlos sa matinding inis. "Pagnanakaw, tumulong lang ako sa taong talagang nangangailangan." Ngunit pinutol agad siya ni Pedro, "Nagnakaw ka mula sa negosyo ko at sa talyer na ito, walang pangalawang pagkakataon para sa magnanakaw, tanggal agad." Parang nahulog si Carlos sa kawalan. "Hindi ka ba seryoso? May pamilya ako, 2 anak, umaasa sila sa akin. Dapat inisip mo sila bago mo ako linlangin." Lumakad si Pedro papunta sa kanyang mesa, kinuha ang isang sobre at itinapon ito kay Carlos. "Ito, huling sahod mo, pulutin mo ang gamit mo at lumayas." "Pedro, pakiusap." Nagmamakaawa si Carlos. "Matagal na akong nagtatrabaho dito. Lagi akong nagsikap, naging tapat." "Tapat?" Tumawa si Pedro, puno ng panlalait. "Ang tunay na katapatan ay ang pagtupad sa trabaho, hindi ang palihim na magpakabayani gamit ang pera ko. Kunin mo na ang gamit mo. Umalis ka na." Tumingin si Carlos sa mga kasamahan. Iwas tingin si Roberto, abalang-abala sa kanyang workbench. Si Richard naman ay umalis papunta sa likod, kunwaring nag-aayos ng piyesa. Walang magsasalita para sa kanya, walang kakampi, lahat ay tahimik. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang nilapitan niya ang locker. Dahan-dahan niya itong binuksan at sinimulang ipunin ang kanyang mga gamit. Bawat isa'y may kahulugan. Ang lumang set ng wrench, regalo ng kanyang ama nang una siyang magsimula bilang mekaniko. Ang maliit na flashlight, birthday gift mula kay Isabel. At ang keychain na may larawan ng kanyang mga anak, sina Pablo at Evelyn, na dahilan ng kanyang bawat pagsusumikap. Pagdaan niya kay Roberto, mahina nitong bulong, "Pasensya na, Carlos." Tumangulang si Carlos. Hindi niya kayang magsalita, namumuuna ang luha sa kanyang mga mata. Binuhat niya ang kahon ng mga gamit at tumalikod. Mabigat ang bawat hakbang. "Carlos," sigaw ni Pedro mula sa likod, "isa pa, huwag kang aasang makakuha ng rekomendasyon. Walang gustong kumuha ng mekanikong nagnanakaw sa pinagtatrabahuhan." Parang suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Mahigpit na niyakap ni Carlos ang kahon at lumakad palabas, walang imik, hindi na lumingon. Isinara ng metal na pinto ng talyer ang likod niya sa isang malakas at hungkag na tunog.
parang katapusan ng isang yugto ng buhay niya. Sa labas, unti-unting lumulubog ang araw, humahaba ang mga anino sa bangketa, at kasabay ng paglubog ng araw, unti-unti ring nadudurog ang kalooban ni Carlos. Paano niya sasabihin ito kay Isabel? Anong sasabihin niya kina Pablo at Evelyn? Naglakad siya pa uwi, pasan ang kahon ng mga gamit, pero mas mabigat ang pasan niyang bigat sa dibdib. Alam niyang wala siyang ginawang masama, tumulong lang siya sa nangangailangan. Ngunit ngayon, nawalan siya ng trabaho, walang rekomendasyon at walang malinaw na paraan kung paano makakatawid sa susunod na mga linggo. Pagdating niya sa kanilang bahay, madilim na ang lansangan, payak at maliit ang bahay nila, pero tahanan pa rin. Hanggat kaya pa nilang bayaran ang renta, tumingin siya saglit sa loob. Maliwanag sa loob at narinig niya ang tawa ni Evelyn at ang tunog ng telebisyon. Pagpasok niya, nakita niyang abala si Isabel sa pagluluto ng hapunan. Ngumiti ito, ngunit agad itong naglaho nang makita ang mukha ni Carlos at ang kahon sa kanyang mga braso. Nanginginig ang boses ni Isabel. "Anong nangyari?" Maingat na inilapag ni Carlos ang kahon sa sahig. Bigla namang tumakbo ang mga bata papunta sa kanya. Masaya, ikinukwento ang kanilang araw, lumuhod siya at niyakap sila ng mahigpit. Pinapayagan ng dumaloy ang mga luha. "Daddy, bakit ka umiiyak?" tanong ni Evelyn habang hinahaplos ang kanyang pisngi. "Wala ito, anak." Mahina niyang sagot, pilit ng umiti. "Pagod lang si Daddy. Maglaro muna kayo. May kailangan lang kaming pag-usapan ni Mami." Umalis ang mga bata at lumapit si Isabel. Ikinuwento ni Carlos ang lahat, mula sa pagdating ng matandang babae, sa pagkumpuni, sa desisyong huwag singilin, hanggang sa galit ni Pedro at sa biglaang pagtanggal sa kanya. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Unay gulat, sunod ay pag-aalala, at sa huli, ang pamilyar na tapang na ilang beses na niyang nakita. "Ginawa mo ang tama," ani Isabel habang mahigpit na hinawakan ang mga kamay niya. "Palagi kang gumagawa ng tama. Pero wala tayong pera, Isabel. Anong gagawin natin? Paano ang renta? Paano ang pagkain?" "Kakayanin natin, lagi naman nating nakakayanan." Niyakap siya ni Isabel ng mahigpit, puno ng lakas. "Ikaw ay mabuting tao, Carlos, at ang mabubuting tao hindi kailanman nananatiling talunan. Makakahanap tayo ng paraan, magkasama." Ngunit gabing iyon, habang nakahiga si Carlos, nakatingala sa kisame, naramdaman niya ang bigat ng lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang mabuting gawa ay humantong sa ganitong kaparusahan. Tumulong lang siya. Dapat may halaga iyon. Ang hindi niya alam, ang desisyong iyon, ang walang pag-iimbot na kabutihan, ay magbabago ng kanyang buhay sa paraang hindi niya inaakala. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang malaki at tahimik na bahay, maingat na isinilid ni Angelina, ang matandang babae na kanyang tinulungan, ang isang business card sa kanyang pitaka. Sa likod nito, isinulat niya ang pangalan ng talyer. At sa ilalim nito, isinulat niya ang pangalan ng mabait na mekanikong tumulong sa kanya noong panahong wala na siyang pag-asa. Carlos. Isang simpleng guhit lang iyon, kulay lapis lamang. Isang larawan ni na Carlos, Isabel at ang kanilang dalawang anak, magkakawak kamay at lahat ay may matatamis na ngiti sa mukha. Sa ibaba, sa malalaking letrang parang sulat ng bata, nakasulat, "My Happy Family." At iyon lang ang kinailangan. Hindi na napigilan ni Carlos. Bumagsak ang luha sa kanyang mukha habang niyakap niya ng mahigpit ang anak na babae. Ito ang pinakamagandang drawing na nakita ni Daddy. "Talaga gusto mo?" tanong ng bata, kumikislap ang munting mata sa tuwa. Sabi po ng teacher, ang pamilyang nagkakaisa, kahit ano, kayang lampasan. Tumagos sa puso niya ang inosenteng mga salita, isang pamilyang nagkakaisa, iyon sila. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, magkasama pa rin sila.
Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagtanong siya, hanggang kailan niya kayang panatilihin iyon? Isang hapon, matapos na naman ang isang nabigong job interview, pauwi na si Carlos nang mapansin niya ang isang pamilyar na mukha sa kanto. Si Roberto, dating kasamahan sa talyer. Nagkatinginan sila saglit, ibinaba ni Roberto ang tingin, halatang nahihiya. Roberto, sabi ni Carlos. Carlos, pare ako. Hindi makahanap ng tamang salita si Roberto. Dapat nagsalita ako noon, dapat talaga, pero alam mo naman kung gaano katindi si Pedro. Alam ko, malumanay na sagot ni Carlos. Hindi siya galit. Nauunawaan niya kung paanong ang takot sa pagkawala ng trabaho ay nakakapigil sa boses ng katotohanan. Kumusta ang shop? Tanong ni Carlos. Hindi na pareho nung umalis ka, sagot ni Roberto. Mas grabe si Pedro ngayon. Sa totoo lang, mukhang pinagsisisihan niya ang nangyari. Pero alam mo naman, hindi niya aaminin. Hindi ako sigurado, bulong ni Carlos, may bahagyang ngiti. Tahimik sila sandali bago iniabot ni Roberto ang ilang lukot na pera mula sa bulsa. Alam kong hindi nito mababawi ang nangyari, pero ito lang ang kaya ko ngayon. Halos tumanggi si Carlos dahil sa kanyang dangal, pero naalala niya ang walang laman na ref, ang bayarin, at ang mga batang ilang araw nang hindi nakakakain ng tama. Sa nanginginig na kamay, tinanggap niya ang pera. Salamat Roberto, seryoso. Kung kailangan mo ng kahit ano, puntahan mo lang ako, sabi ni Roberto habang hinawakan ang balikat ni Carlos. Mabuting tao ka, Carlos. Hindi mo deserve yung nangyari. Nang umalis si Roberto, nanatiling nakatayo si Carlos, hawak ang maliit na bunton ng pera. Mabuting tao. Yun ang lagi niyang pinipilit maging, ngunit ang kabutihan, hindi nito nababayaran ng renta, hindi nito pinupuno ang mga plato, at ang pagiging mabuti, ang siyang naging dahilan ng kanyang pagkakawala ng lahat. Kinagabihan, nadatnan ni Isabel si Carlos na nakaupo sa likod bahay, tahimik na nakatingala sa mga bituin. Hindi siya nagsalita agad. Umupo lang siya sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Matagal silang tahimik hanggang sa bumulong si Isabel. Iniisip mo bang sumuko na? Hindi agad sumagot si Carlos. Iniisip niya nga, madalas na siyang gising sa gabi. Iniisip kong mas mabuting umalis na lang, mawala, para hindi napasanin ng pamilya ang bigat ng kanyang pagkabigo. Ngunit pinisil ni Isabel ang kamay niya, tila naririnig ang mga iniisip niyang hindi pa niya nasasabi. Huwag mong isipin yan, bulong niya. Kailangan ka namin, kailangan kita. Hindi ko na kayo kayang alagaan, Isabel, ni ang mga pangangailangan di ko na maibigay, nabigo ako. Hindi ka nabigo, sagot niya. Dahan-dahang itinutok ang mukha ni Carlos sa kanyang mga mata. Nawalan ka ng trabaho dahil pinili mong maging mabuti. Hindi iyon kabiguan, Carlos. Iyon ay integridad. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagmahal sa'yo. Pero ang mga bata, may tatay silang matapat, isang ama na tinuturo ang tama. Kahit mahirap, mas mahalaga yan kaysa sa kahit anong sahod. Habang sinasabi niya ito, tumulo ang kanyang mga luha. Makakaraos tayo, tulad ng dati, magkasama. Yumakap si Carlos sa kanya, sumahigpit, parang ayaw nang bumitaw. Tama siya, pamilya sila. At ang pamilya hindi nagsusuko sa isa't isa, pero sa kaloob-looban, nanatili pa rin ang takot. Isang matalas at patuloy na kirot sa dibdib. Ilang araw ang lumipas, kumatok muli ang landlord nila. Ngunit ngayon may dala na itong dokumento. Eviction notice. Mayo 30 araw si Carlos para bayaran ng renta o mapapalayas silang pamilya sa tanging tahanang alam nila. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinititigan ang papel. Pasensya na, Carlos, sabi ng landlord. Magaling kang tenant pero may sarili rin akong bayarin. Pag-alis ng lalaki, naupo si Carlos mag-isa sa lamesa, kaharap ang papel ng pagpapaalis. 1 buwan,
Isang buwan para baguhin ang lahat, para humanap ng paraan, para makahanap ng milagro. Pumikit siya at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nagdasal. Hindi niya alam kung may nakikinig, pero kailangan niyang maniwala. Pakiusap, bulong niya, isang pagkakataon lang. Yan lang ang hinihiling ko. At sa sandaling iyon, tila isang tugon. Tumunog ang telepono, malakas, matining. Tumagos sa katahimikan ng bahay, gaya ng kidlat. Napalingon si Carlos sa lumang wall phone, hindi makapaniwala. Sino kaya ang tatawag sa ganitong oras? Mabilis ang tibok ng puso niya habang sinasagot ang tawag. Hello? Magandang hapon. Maaari ko po bang makausap si Ginoong Carlos Mendoza? Isang boses ng babae. Kalma. Magalang. At hindi pamilyar. Ako po ito, maingat na sagot ni Carlos. Ako si Beatriz, personal assistant ni Ginang Angelina Mendez. Nais po sana niya kayong makausap ng personal. Maaari po ba kayong pumunta sa isang partikular na address bukas? Wala sa alaala ni Carlos ang pangalan. Pasensya na pero sa tingin ko po'y hindi ko kilala si Angelina Mendez. Sabi po niya, matatandaan niyo siya, kayo po yung mekanikong tumulong sa kanya ilang linggo na ang nakalipas. Yung matandang babae, maputi ang buhok, may tungkod? Tumigil ang tibok ng puso ni Carlos saglit. Siya nga, ang matandang tinulungan niya, ang dahilan kung bakit siya nawalan ng trabaho. Oo, naalala ko siya. Magaling, gusto po kayong makita ni Ginang Angelina. Maaari ko na po bang ibigay ang address? Isinulat ni Carlos ang address sa isang pirasong lumang papel, hindi pa rin sigurado kung ano ang dapat asahan. Pagkatapos ng tawag, matagal niyang tinitigan ang papel. Isa kayang oportunidad ito, isang pangalawang pagkakataon, o simpleng pasasalamat lamang. Kinagabihan, ibinahagi niya ang lahat kay Isabel. Nagpuyat silang mag-asawa, nag-uusap, nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, may naramdaman siyang matagal na niyang nakalimutan. Pag-asa. Maagang nagising si Carlos kinabukasan. Halos hindi siya nakatulog sa dami ng iniisip. Matapos maligo, isinuot niya ang pinakamaganda niyang damit, ang plantsadong polo at pantalon na inihanda ni Isabel. Mas kabado pa si Isabel kaysa sa kanya. Ano kayang gusto niya? Tanong niya habang inaayos ang kwelyo ni Carlos. Trabaho? Pabor? Bakit ngayon lang siya nagpakita? Hindi ko alam, sagot ni Carlos. Pero ano man yon, ito na lang ang pagkakataon natin. Ang address ay malayo sa mga lugar na pamilyar kay Carlos. 2 beses siyang sumakay ng bus habang pinapanood ang unti-unting pagbabago ng paligid. Mula sa sirasirang mga gusali patungong mga marangyang bahay, mula sa mga lumang sasakyan patungong mamahaling kotse. Lumuwang ang mga kalsada, luminis at may punong nakahanay sa bawat gilid. Habang papalapit siya, lalo siyang hindi mapakali. Sa wakas, bumaba siya at sinilip muli ang papel. Hindi siya makapaniwala. Ang address ay tumuturo sa isang napakalawak na estate. Mataas na paderang nakapalibot at may ingranding gate na bakal sa harapan. Sinigurado niya ulit, tama ang address. Kinakabahang pinindot niya ang intercom, agad na may sumagot at unti-unting bumukas ang gate. Sa loob, tanaw niya ang isang napakalawak na hardin. May mga fountain, estatwa at mga bulaklak na parang galing sa magasin. Sa dulo ng mahabang driveway, nandoon ang isang mansyon, maringgal, mataas, parang kwento sa panaginip. Ginoong Carlos, bati ng isang babaeng naka-tailored suit. Ako si Beatriz. Handa na po kayong kausapin ni Ginang Angelina. Sumunod po kayo. Tahimik na sumunod si Carlos. Sa mahabang pasilyong marmol ang sahig, nilagyan ng mga painting at mamahaling muebles. Sa bawat hakbang, lalong naramdaman ni Carlos na hindi siya nabibilang sa mundong ito. Pagdating nila sa isang malaking sala na may salaming bintanang mula sahig hanggang kisame, tanaw niya
ang buong lungsod. Darating na po si Ginang, sabi ni Beatriz, bago tahimik na umalis. Nakatayo si Carlos, hindi alam kung uupo ba o mananatiling nakatayo. Ni ang sofa ay mukhang mas mahal pa kaysa sa lahat ng ari-arian niya at narinig niya ang isang tinig mula sa likod. Carlos! Dahan-dahan siyang lumingon, naroon siya, ang babaeng may tungkod. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang anyo. Maringgal ang pananamit, matuwid ang tindig at may autoridad sa bawat kilos. Ginang Angelina, mahinang sambit ni Carlos. Pasensya na po kung hindi ako nakapagpakilala ng maayos noon. Umupo si Angelina sa isang silya at inanyayahan siyang maupo rin. Hindi ko kailangan ng pagpapakilala noon, wika niya. Una, gusto ko munang makasiguro bago ako gumawa ng anumang desisyon. Maingat na umupo si Carlos, hindi pa rin tiyak kung ano ang ibig sabihin nito. Makakasiguro sa ano po? Tiningnan siya ni Angelina diretso sa mata, parang binabasa ang kanyang kaluluwa. Kailangan kong makasiguro na may mga mabubuting tao pa rin sa mundo, mga taong gumagawa ng tama kahit walang kapalit. Ginawa ko lang naman ang gagawin ng sino man, sagot ni Carlos. Pero hindi naman ito ginawa ng kahit sino, ikaw ang gumawa. Bahagyang yumuko si Angelina, seryoso ang tono. Alam mo ba kung sino ako, Carlos? Umiling siya, ngumiti si Angelina. Ako ang may-ari ng Alvorada Group. Nagtayo ako ng mga kumpanya sa construction, real estate at ang pinaka-importante, isang citywide na network ng auto repair shops. Lahat ng meron ako, pinaghirapan kong buuin mula sa wala. Napalunok si Carlos. Isang network ng auto shops, may-ari siya ng mga talyer. Ang araw na iyon, patuloy ni Angelina, hindi talaga nasira ang kotse ko. Sinadya ko iyon. Isa iyong pagsubok. Gusto kitang subukin. Sinubukan niyo ako? Nabiglang tanong ni Carlos. Matagal na akong naghahanap ng isang taong tapat, isang taong mapagkakatiwalaan kong mamahala sa pinakamalaki kong auto shop, isang taong namumuno gamit ang puso, ang gantimpala ng kabutihang walang kapalit. Pero hindi lang basta manager ang hinahanap ko, panimula ni Angelina, nagniningning ang mga mata sa paniniwala. Kailangan ko ng isang taong marunong sa teknikal na aspeto, oo, pero higit doon, isang taong may integridad. Lumitaw ang lambing sa kanyang tinig, ngunit nanatiling matatag ang titig. Kaya isinadya ko ang kwento tungkol sa nasirang sasakyan. Ilang linggo akong umikot sa iba't ibang talyer sa buong lungsod, nagpapanggap bilang isang matandang babaeng nangangailangan. Naghihintay kung paano tutugon ang mga mekaniko. Mabilis ang tibok ng puso ni Carlos. At ikaw, sandali siyang huminto. Ikaw lang ang tumulong sa akin nang walang hinihinging kapalit. Hindi mo lang inayos ang sasakyan, isinugal mo pa ang trabaho mo para tumulong sa isang di mo kilala. Umupo si Angelina, bakas sa mukha ang halong pagkalungkot at paghangang totoo. Ikinuwento ng assistant ko ang sumunod na nangyari, na natanggal ka, na ikinalat ng boss mo ang kasinungalingan, na nahihirapan ang pamilya mo. Puno ng luha ang mga mata ni Carlos, nakakabigla ang malaman na alam niya ang lahat, ang buong katotohanan. Lubos akong humihingi ng paumanhin sa pinagdaanan mo dahil sa akin, tapat na wika ni Angelina. Pero gusto kong itama ang lahat, hindi lang trabaho ang iniaalok ko. Binibigyan kita ng pagkakataong buuin muli ang buhay mo. Hindi makapagsalita si Carlos. Hinigpitan ng emosyon ang kanyang lalamunan. Gusto kitang gawing general manager ng pinakamalaki kong talyer, ang Estrella do Sul, patuloy niya. Pamumunuan mo ang 20 mekaniko, 3 beses ang sahod mo noon. May full health coverage ang pamilya mo. At kasali ka sa profit-sharing plan. Parang tumigil ang mundo. Hindi makapaniwala si Carlos sa naririnig. Parang panaginip. Bakit? Mahina niyang tanong. Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Dahan-dahang tumayo si Angelina, nakaalalay sa kanyang tungkod at lumapit sa bintana.
dahil naranasan ko na rin ang dinaranas mo ngayon, wika niya, matatag ngunit puno ng damdamin. Nung kabataan ko, isa akong balong may 2 anak. Nagtatrabaho ako sa gabi bilang tagalinis ng opisina. Napalapit si Carlos, nakikinig ng buo ang puso. Isang gabi, habang naglilinis ako sa opisina ng isang mayamang negosyante, may nakita akong pitaka sa mesa. Puno ito ng pera, mas marami pa kaysa sa nakita ko buong buhay ko. Naisip ko ang renta, pagkain, mga anak ko. Sandaling natahimik si Angelina, nanginginig ang tinig. Pero ibinalik ko ito. Hindi ko kayang angkinin ang hindi akin. Labis ang paghanga ng lalaking may-ari, kaya inalok niya akong magtrabaho. Siya ang naging mentor ko. Tinuruan akong magnegosyo. Doon nagsimula ang lahat. Lumingon siya kay Carlos. Isang desisyon lang iyon, ngunit binago nito ang landas ng buhay ko. At nang nakita kong ginawa mo ang parehong uri ng desisyon, isinakripisyo mo ang kaunti mong meron para tumulong, alam kong dapat ko itong isukli. Hindi na napigilan ni Carlos ang damdamin. Dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Binubura ang mga linggo ng sakit, takot at kawalan ng pag-asa. Lumapit si Angelina at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Hindi mo kailangang sagutin ngayon. Umuwi ka muna. Pag-usapan niyo ng asawa mo. Pero totoo ang alok kong ito at kung gusto mo, sa iyo na ito. Pinunasan ni Carlos ang kanyang mga mata. Nanginginig pa ang tinig. Hindi ko na kailangan pang pag-isipan. Halos bulong niya. Tinatanggap ko. Oo, tinatanggap ko. Ngumiti si Angelina. Napakagaling. Magsisimula ka na sa susunod na linggo. Si Beatrice ang bahala sa mga papeles. At ngayon pa lang, makakatanggap ka ng advance sa unang sweldo mo. Advance? Hindi makapaniwala si Carlos. May mga bayarin kang kailangang habulin. May pamilya kang kailangang pakainin. Hindi mo na kailangang hintayin ang katapusan ng buwan. Pindot niya ang intercom. Beatrice, maaari ka bang pumasok? Ilang saglit lang, pumasok si Beatrice na may dalang makapal na sobre. Heto na po, ginang Angelina. Kinuha ito ni Angelina at iniabot kay Carlos. Sapat ito para bayaran ng renta, mga utang at may matitira pa para makahinga ang pamilya mo. Nanginig ang mga kamay ni Carlos habang hawak ang sobre. Halos matumba siya. Hindi na yon luha ng kalungkutan, luha na iyon ng ginhawa, pasasalamat at muling pag-asa. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat, pautal niyang sabi. Ginawa mo na, sagot ni Angelina, may mabait na ngiti. Tinulungan mo ang isang nangangailangan nang walang hinihinging kapalit. Iyan ang klasing tao na kailangan ng mundo. At sa kanya idinagdag ang huling regalo. Oh, at ang bahay. Ang bahay! Tanong ni Carlos naguguluhan. Narinig ko ang tungkol sa eviction notice. Malumanay niyang sabi, sa kabutihang palad, may ilan akong paupahang bahay sa lungsod. May isa na bakante, malapit sa inyo. Sa iyo na ito kung gusto mo. Sagot ng kumpanya ang bahagi ng renta bilang benepisyo. Napakapit si Carlos sa sobre. Nanlalaki ang mga mata, nanginginig ang katawan. Sa wakas, ang bigat sa kanyang balikat ay unti-unting nawala. At ang mga luhang bumagsak sa pisngi niya ngayon ay hindi na mula sa pagkawala, hindi mula sa takot, kundi mula sa biyaya, kabutihan at paniniwalang ang paggawa ng tama ay may saysay pa rin. Huwag mong bitawan ang kabutihan. Sa kabila ng lahat ng pait ng buhay, pinili mong manatiling mabuti. Iyon ang tunay na mahalaga, Carlos. Huwag mong hayaang mawala yan sa iyo kailanman. Paglabas ni Carlos sa mansyon, para siyang lumulutang. Sa biyahe pauwi sakay ng bus, mahigpit niyang yakap ang sobre sa dibdib. Hindi pa rin makapaniwala na totoo ang lahat. Tinitigan siya ng ilang pasahero, isang lalaking nakangiti habang umiiyak. Pero wala na siyang pakialam, wala nang mas mahalaga pa. Ang tanging gusto niya makauwi at sabihin kay Isabel,
Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Isabel sa kusina, sinusubukang palawakin ang natitirang kanin para mapagkasya sa hapunan. Sina Pablo at Evelyn ay tahimik na nagsusulat sa mesa. Lahat sila'y tumingin sa kanya, may halong pag-asa at pag-aalala ang mga mata. "Kumusta?" tanong ni Isabel, mabilis siyang nilapitan na bitawan ang sandok. "Anong sabi niya?" Hindi siya sumagot ng salita. Binuksan niya ang sobre at iniabot ito sa kanya. Napakapit si Isabel sa kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata. Pagkatapos, isinalaysay ni Carlos ang lahat. Mula sa mansyon, sa pagsubok ni Angelina, sa alok ng trabaho, at sa bagong bahay, bawat detalye. Pagkatapos, umiiyak na si Isabel. Humahagulgol sa gitna ng tuwa. Niyakap niya si Carlos ng mahigpit, parang ayaw na muling pakawalan. Lumapit din sina Pablo at Evelyn. Hindi man ganap na nauunawaan, pero ramdam ang saya sa paligid. "Sabi ko sa'yo," bulong ni Isabel habang lumuluha. "Sabi ko sa'yo, malalampasan natin ito, magkasama." Kinagabihan, sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, may masarap na pagkain sa hapag. Bumili si Carlos ng mga paborito ng mga bata habang pinapanood niya sina Pablo at Evelyn na masayang kumakain at tumatawa, at mahigpit niyang hawak ang kamay ni Isabel sa ilalim ng mesa. Naramdaman niya ang pagbabalik ng isang matagal nang nawalang damdamin, kapayapaan. Ngunit kahit may ngiti na sa labi, nanatili ang isang alaala: Pedro, ang lalaking nagpahiya sa kanya. Ang lalaking sumira sa pangalan niya. Alam niyang hindi pa tuluyang tapos ang kwento hanggat hindi niya ito hinaharap. Ang unang linggo ni Carlos bilang general manager ng Estrella do Sul ay isang buhawi ng gawain. Maaga siyang dumarating at huli nang umuuwi. Gusto niyang makilala ang bawat sulok ng pasilidad. Napakalaki ng talyer, may makabagong teknolohiya na dati sa magasin lang niya nakikita. Mabilis siyang ginagalang ng kanyang 20 mekanikong pinamumunuan, humanga sa kanyang galing at kababaang loob. Sa bahay, madalas sabihing ni Isabel na nag-iba siya. Mas maliwanag ang kanyang mga mata. Mas tuwid ang kanyang tindig. Wala na ang dating bigat sa balikat. Ramdam din ito ng mga bata. Si Evelyn ay muling gumuguhit ng masayang larawan ng pamilya. Si Pablo, hindi na kinakalkula ang laman ng alkansya bago kumain. Ang bagong bahay ay higit pa sa kanilang inaasahan. 3 silid, may bakuran at isang tahimik na kalye na sa wakas ay parang tunay na tahanan. Umiiyak si Isabel ng araw na lumipat sila. Iniisip kung paano niya pagagandahin ang bawat sulok. Ngunit para kay Carlos, hindi pa kumpleto ang lahat hanggat hindi niya hinaharap ang kanyang nakaraan. At ang nakaraan ay may pangalan, Pedro. Isang hapon, may natanggap na tawag si Carlos na nagpabilis ng tibok ng puso niya, si Beatrice. "Carlos," wika niya, "hinihiling ni Ginang Angelina na pumunta ka sa Reyes Shop ngayong hapon. May mahalagang bagay na kailangang harapin." Nang hina ang pakiramdam ni Carlos. "Sa Reyes Shop, ibig mong sabihin kay Pedro?" "Tama," kumpirma ni Beatrice. "Ipapaliwanag niya ang lahat pagdating mo. Maaari ka nang dumiretso mula diyan." Pagbaba ng telepono, basa na ng pawis ang kanyang palad. Babalik siya sa lugar kung saan gumuho ang lahat. Ngunit kung si Angelina na mismo ang humiling, kailangan niyang harapin ito. Nagpaalam siya sa kanyang assistant manager at sumakay sa company car patungong talyer na minsang naging sentro ng kanyang buhay. Pagdating niya, napansin niya agad may 2 sasakyan sa labas. Ang isa, walang duda, kay Angelina. Ang isa naman, mamahaling pick-up na hindi niya kilala. Sa loob ng talyer, sumalubong sa kanya ang maiingay at tensyong boses. Galit, kumakabog sa loob ng workshop. Maingat na pumasok si Carlos at napatigil. Nasa gitna si Pedro, namumula ang mukha, nagsisigaw habang marahas na iginagalaw ang mga kamay. Si Angelina ay kalmadong nakaupo, may tungkod sa tabi. Si Beatrice ay nasa gilid, tahimik na sumusulat sa clipboard.
Sina Roberto at Richard ay naroon din, nanonood, tahimik, halatang kinakabahan. Kalokohan ito, sigaw ni Pedro. Hindi mo ako pwedeng basta-bastang paratangan. Hindi ito paratang, Ginoong Pedro, matalim, ngunit kontroladong sagot ni Angelina. Ito ay dokumentadong paglabag, hindi pagbabayad ng sahod, mapanganib na kondisyon sa trabaho at reklamo mula sa mga kliyente. Pagkatapos, tumingin siya sa pintuan. Carlos, sabi niya, sabay sinyas. Pakilapit, lumingon si Pedro, nagulat sa narinig nang makita si Carlos para siyang nakakita ng multo. Anong ginagawa niya rito? Sigaw ni Pedro, tila banta ang tono, nakaturo pa sa kanya. Trabaho na siya sa akin ngayon, sagot ni Angelina, matatag ang boses. Carlos, lumapit ka. Pumasok si Carlos sa gitna ng talyer, bawat hakbang ay tila paghakbang din sa mga alaala na matagal na niyang pilit nilimot. Tinitigan siya nina Roberto at Richard, gulat ang mga mata, bakas sa mukha ang halong hiya at pagkabigla. Samantala, si Pedro ay tila bulkan na malapit ng sumabog. Trabaho siya sa'yo? Singhal ni Pedro, halos matawa sa galit. Yang taong yan nagnakaw sa akin, tinanggal ko siya ng may dahilan. Kalmado ang sagot ni Angelina. Tinanggal mo siya dahil tinulungan niya ang isang customer. At ang customer na yon, ako yon. Tumahimik ang paligid. Ang katahimikan ay tila dagundong. Nanlaki ang mata ni Pedro, hindi makapaniwala. Bumuka ang kanyang bibig pero walang salitang lumabas. Nagkatinginan sina Roberto at Richard, ngayon lang nila lubusang naunawaan ang bigat ng lahat. Nagpatuloy si Angelina, hindi matinag ang tono. Ako si Angelina Mendez, may-ari ng Alvorada Group, at simula ngayong linggo, ako na rin ang bagong may-ari ng talyer na ito. Parang kulog ang dating nito kay Pedro. Napaatras siya, napakapit sa isang workbench para hindi matumba. Hindi, imposible yan. Akin ang shop na ito. Sumingit si Beatrice, may hawak na clipboard. Dati ay sayo, ngunit tinawag ka na ng mga pinagkakautangan mo. 3 buwan na hindi bayad ang renta, 2 buwan na utang sa suppliers, at ilang kasong legal ng mga empleyado, inangkin ng bangko ang mga ari-arian. Binili namin lahat sa auksyon. Nanlambot si Pedro, pinagmasdan ang paligid, ang mga kagamitan, ang lifters, ang kanyang kaharian. Ngayon, wala na. Hindi ito totoo. Napakatotoo nito, sagot ni Angelina, habang marahang tumayo gamit ang kanyang tungkod. Hindi lang ito tungkol sa pera. Kinausap ko ang dati mong mga empleyado. May malinaw na pattern ng pang-aabuso. Kulang sa sahod, mapanganib na kondisyon, takot, itinayo mo ang lugar na ito sa likod ng kabutihan ng ibang tao. Nag-iba ang tingin ni Pedro, ngayon ay galit na nakatutok kay Carlos. Kasalanan mo to, bulong niya, nanginginig ang daliri na nakaturo. Dinala mo siya rito para sirain ako. Ngunit tumindig si Carlos, matatag ang tinig. Hindi ito paghihiganti, hindi ko hiningi ang lahat ng ito. Ang gusto ko lang, marangal na trabaho para sa pamilya ko. Sinungaling, sigaw ni Pedro, palapit, pero agad siyang hinarang ni Angelina. Dapat mong maunawaan, ani Angelina, matalim ang tinig. Wala siyang kaalam-alam sa pagbiling ito. Hindi ko ito ginawa para sa kanya, ginawa ko ito dahil sa'yo. Dahil sinubukan mong wasakin ang buhay ng isang mabuting tao sa kapritsyo mo dahil nagtanim ka ng kultura ng takot at kalupitan. Lumapit si Roberto mahinahon, ngunit matatag ang tinig. Tama siya, Pedro, mali ka kay Carlos. Alam naming lahat yon. Tumigil ka, Roberto, singhal ni Pedro. Trabaho mo pa rin to. Hindi na, sagot ni Roberto, sabay hubad ng ID at inilapag sa mesa. Pagod na akong matakot. Dapat nun pa kita pinagtanggol, Carlos, at pinagsisisihan ko yon araw-araw. Sumunod si Richard, ang pinakatahimik sa lahat. Ngayon ay nahanap na rin ng kanyang boses. Ako rin. Aalis na rin ako. Mas naging makatao si Carlos kaysa sayo. Palagi mong itinulak kami sa bangin. Tumingin si Pedro sa kanilang tatlo, kay Angelina at kay Carlos. Ang kanyang kaharian ay unti-unting gumuguho.
Pagsisisihan niyo ito, bulong niya, ngunit wala ng lakas ang tinig. Ngunit humugot ng sobre si Angelina mula sa kanyang bag. May inaalok ako sa'yo. Napakunot ang noo ni Pedro, hindi makapaniwala. Hindi dahil karapat-dapat ka, patuloy ni Angelina, kundi dahil naniniwala ako sa pangalawang pagkakataon. Kinuha ni Pedro ang sobre. Sa loob nito mga dokumento. Trabaho ito bilang regular na mekaniko sa isa sa iba kong shop. May tamang sahod, benepisyo at malinaw na sistema. Pero may supervisor ka at kailangan mong buuing muli ang pangalan mo. Napatitig si Pedro sa papel, nahahati sa galit at desperasyon. Gusto mo akong gawing isa na lang sa mga tauhan matapos ang lahat ng itinayo ko? Hindi mo itinayo ang kahit ano, sagot ni Carlos, matatag. Inabuso mo ang mga tao, magkaiba iyon. Ngunit may tinatahak akong daan para sa iyo, dagdag ni Angelina, upang matutunan mong magtrabaho ng may dignidad. Nasa sayo ang desisyon, tanggapin mo o lumayo ka. Muling tumingin si Pedro sa paligid. Ang kagamitan, ang espasyo, ang mga taong minsan ay pinamunuan niya. Lahat ay nawala, tinignan niya ang sobre. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumigaw. Kailangan ko ng panahon para mag-isip, mahinang tugon. Hanggang bukas lang ang palugit, sagot ni Angelina. Si Beatrice ang makikipag-ugnayan. Pagkatapos, humarap siya kay Carlos. Ngayon, kung maaari, nais kong kausapin ang bagong management team. Umalis si Pedro nakayuko parang isa ng aninong dati niyang sarili. At sa kabila ng lahat, sapat na iyon para kay Carlos. Hindi tuwa ang naramdaman niya, kundi katahimikan, katarungan na pagsasara. Humarap si Angelina kina Roberto at Richard. Narinig kong gusto niyong umalis, sabi niya. Pero paano kung may mas maganda akong alok? Nagkatinginan ng dalawa, hindi makapaniwala. Si Carlos na ang regional manager, patuloy ni Angelina. Ang talyer na ito ay sakop na niya. Kailangan niya ng team na mapagkakatiwalaan. Gusto niyo bang sumama sa kanya? Tumitig si Carlos sa kanila. Ang dalawang lalaking minsang hindi nagsalita, ngunit ngayon ay lumalaban para sa tama. May pagsisisi, may tapang. Naalala niya ang kapangyarihan ng ikalawang pagkakataon. Gusto ko kayong dalawa sa team, sabi ni Carlos. Pero may isang patakaran, magtutulungan tayo. Sa katapatan, sa respeto, palagi. Sang-ayon, sagot ni Roberto sabay kamay. At salamat, hindi mo kailangang gawin to. Lahat tayo karapat-dapat bigyan ng pagkakataon, sagot ni Carlos. Inulit ang mismong salita ni Angelina. Huwag niyo lang sasayangin. Sa mga sumunod na araw, tuluyang nagbago ang talyer na minsang tinawag na Reyes Shop. Bagong pintura, bagong kagamitan, modernong sistema. Pinangasiwaan lahat ito ni Carlos. May apoy sa kanyang puso na noon ay halos napawi. Apoy ng layunin. Ibinahagi ni Beatrice sa kanya balang araw. Tinanggap ni Pedro ang alok. Ngayon, isa na siyang regular technician sa isang maliit na talyer, malayo sa lungsod. At sa unang pagkakataon, siya ay may boss, iba man itong isipin, ngunit tama lang. Ngunit hindi galit ang naramdaman ni Carlos. Hindi na, ang naramdaman niya ay mas malapit sa awa, ang tahimik na awa na dumarating kapag naiintindihan mong ang tanging natitira sa isang tao ay ang kanyang pride. Isang hapon, habang binabantayan ni Carlos ang pagkakabit ng bagong hydraulic lifts sa talyer, may dumating na hindi inaasahan. Si Isabel kasama sina Pablo at Evelyn dumalaw upang makita kung saan na nagtatrabaho ang kanilang ama. Daddy! Sigaw ni Evelyn sabay takbo at yakap. Napatingin si Pablo sa paligid mangha. Grabe, ang laki ng lugar na to. Totoo bang trabaho mo to? Ikaw ba ang boss ng lahat ng to? Tanong niya, hindi makapaniwala. Ngumiti si Carlos, may halong pagmamalaki. Ako ang manager, sagot niya. Pero ang tunay na boss, yung babaeng yon. Itinuro niya si Angelina na dumalaw para sa regular na inspeksyon. Kumaway ito sa kanila at agad lumapit. Si Evelyn,
biglang nahiyang nagtago sa likod ng kanyang ama. "Kayo pala ang pamilyang madalas kong naririnig," malumanay na sabi ni Angelina. "Ikaw siguro si Isabel." "Opo, ma'am," sagot ni Isabel. Nanginginig ang boses, ngunit sa pagkakataong ito, sa labis na emosyon. "Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa lahat ng ginawa niyo." "Hindi mo kailangang magpasalamat," sagot ni Angelina. "Sapat nang manatili kang matatag. Ikaw ang haligi ng pamilyang ito sa gitna ng bagyo." Lumuhod si Angelina, may kahirapan pero buong loob, upang kausapin si Evelyn ng pantay sa mata. "At ikaw, Ihab, sabi nila mahusay ka raw gumuhit." Lumabas si Evelyn ng kaunti mula sa likod ng ama. "Paano niyo po nalaman na nagdo-drawing ako?" Ngumiti si Angelina at kumindat. "May ibong bulong sa akin. Sigurado akong magaganda ang mga likha mo." Napangiti si Evelyn, nawalan ng hiya. Lumapit na rin si Pablo, curious kung sino ang babaeng ito na lubos na nagbago ng kanilang buhay. Habang nakikipagkwentuhan si Angelina sa mga bata, bahagyang lumayo sina Carlos at Isabel. Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay, pinagmamasdan ng maayos at masayang talyer. May halakhak, may sigla. Parang panaginip, bulong niya. "May mga umaga na paggising ko, akala ko panaginip lang ang lahat ng to." "Alam ko," sagot ni Carlos. Hinapit siya palapit. "Pero totoo to, nakarating tayo." "Hindi, mahal," sagot ni Isabel, may kislap sa mata. "Ikaw ang nakarating dahil pinili mong manatiling tapat kahit pilit kang pinadapa ng mundo." Kinagabihan, sabay-sabay silang umuwi sa isang tahanang puno ng liwanag at init. Habang tumutulong si Carlos kay Isabel sa pagluluto, pinakinggan niyang masiglang nagkukwento si Pablo tungkol sa paaralan at pinanood si Evelyn na buong tuwang ipinapakita ang bago niyang iginuhit. Napalingon siya sa paligid, sa kusinang puno ng pagmamahal, halakhak at liwanag. At doon niya naisip ang lahat ng pinagdaanan nila. Naalala niya ang araw ng pagkakatanggal sa trabaho, ang kawalan ng pag-asa, ang hiya. Naalala niya ang biglaang tawag, ang revelasyon tungkol kay Angelina at ang bagong simula na sumunod. At ngayon, heto siya, hindi mayaman sa pera, kundi mayaman sa mahalaga. Naunawaan niya ang isang malalim na katotohanan. Minsan, kailangang mabasag ka ng buhay upang magkaroon ng puwang para sa mas dakila. Minsan, kailangan mong mawala ang lahat upang makamtan ang tunay na mahalaga. Tumulong siya sa isang nangangailangan, hindi para sa gantimpala, hindi para sa papuri, kundi dahil ito ang tama. At ang kabutihang iyon, binago ang kanyang buhay. "Anong iniisip mo?" tanong ni Isabel nang mapansing tumigil siya sa paghahalo ng sarsa. "Gaano kakakaiba ang buhay?" sagot ni Carlos, may banayad ng ngiti, "na minsan isang maliit na kabutihan ay kayang baguhin ang lahat." Ngumiti si Isabel, may paggalang. "Hindi lang iyon isang kabutihan, iyan ang tunay mong pagkatao. Kaya ka karapat-dapat sa lahat ng biyayang natanggap mo." Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, lumabas si Carlos sa bakuran. Tumingala siya sa mga bituin, tahimik, mapag-isip. Naalala niya si Angelina, kung paano siya rin ay minsang wasak, dukha, tila hindi nakikita. At isang desisyong may dangal ang nagligtas sa kanya. Tulad ng kabutihan ni Carlos na siyang naging tulay ng bagong buhay, isang siklo, kabutihang humihikayat ng kabutihan, pagkakataong bumabalik sa iba, sa ilalim ng kalangitan, nanumpa si Carlos. Ipagpapatuloy niya ang siklong ito, mamumuno siya ng may dignidad. Itratrato niya ang kanyang mga manggagawa ng may katarungan at malasakit. Hahanapin niya ang mga tulad niyang minsang naisantabi at bibigyan sila ng pagkakataon. Dahil sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa pera o kapangyarihan o pamagat sa pinto. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama, kahit walang nakatingin. Ito ay tungkol sa pagiging tao sa mundong madalas nakalilimot kung ano ang kahulugan niyon.
At habang bumabalik siya sa loob ng bahay kung saan nandoon ang liwanag, ang kanyang asawang nagmamahal at ang 2 anak na masayang naghihintay. Alam ni Carlos ng buong buo, ginawa niya ang tamang mga desisyon, lahat ng iyon. Ang alaala ng dating Reyes Workshop ay unti-unting lumabo, ngunit si Carlos ay gumising bawat araw na may gaan sa puso, gaan na noon hindi niya kailanman naramdaman. Ang Estrella do Sul ay lalong umunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nabuo ang tiwala, tumibay ang samahan, naging kultura ang respeto. Sina Roberto at Richard ay hindi na lamang kasamahan, kundi kaibigan. Kapatid, ngayon tunay nang nakangiti ang buhay sa pamilyang Mendoza. Isang umaga na maaraw, habang nire-review ni Carlos ang mga ulat sa kanyang opisina, biglang tumunog ang telepono. Si Beatriz. Carlos, sabi niya, nais kang makausap ni Ginang Angelina ngayong hapon. Sabi niya mahalaga ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Carlos. Matagal na rin mula nang huli silang magkita ni Angelina ng personal. Puro email at ulat na lang. Ngunit kung gusto siyang makausap, tiyak may mabigat na dahilan. Agad niyang tinipon ang kanyang mga gamit at nagtungo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang mansyong nagbago ng kanyang buhay. Sa hardin, sa ilalim ng namumulaklak na puno, nakaupo si Angelina sa isang bangkong kahoy. Maingat siyang naghahagis ng tinapay para sa mga ibon. Nang makita si Carlos, sumilay ang mainit na ngiti sa kanyang mukha. Umupo ka, anak, malambing niyang sabi. Umupo si Carlos sa tabi niya. Hinawakan siya ni Angelina sa kamay, mahigpit, ngunit nanginginig. Hindi na maganda ang kalagayan ko, Carlos. Tahimik ang tinig, ngunit ramdam ang bigat sa ilalim nito. Wala namang agarang panganib, pero sapat na para kailanganin kong huminto at pag-isipan ang hinaharap. Napakuyom ang sikmura ni Carlos. Ginang Angelina, hayaan mong tapusin ko. Mahinahong ngiti niya. Naalala mo ba yung kwento ko tungkol sa wallet na ibinalik ko? At ang lalaking nagbigay sa akin ng unang pagkakataon? Tahimik na tumango si Carlos. Wala siyang pamilya, walang anak, pero may nakita siya sa akin. Isang taong mapagkakatiwalaan ng kanyang pamana. Kaya nang siya'y pumanaw, iniwan niya sa akin ang bahagi ng kanyang negosyo. Tumigil siya saglit, bahagyang kumikislap ang mga mata. Buong buhay ko hinanap ko rin ang taong ganun. May puso, lakas at dangal na kayang ituloy ang sinimulan ko. Mabilis ang tibok ng puso ni Carlos. Napalunok siya. Gusto kong ikaw ang maging Chief Executive Director ng lahat ng talyer ng Alvorada Group. Tumingin si Angelina ng direkta sa kanyang mga mata. Hindi lang ito posisyon, Carlos. Isa itong misyon, isang pananagutan na ituloy ang kabutihan, na itaguyod ang ikalawang pagkakataon para sa mga taong nangangailangan. Napaluha si Carlos. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Higit pa sa karapat-dapat, sagot ni Angelina, pinapahid din ang sariling luha. Ikaw lang ang nakilala kong tunay na marunong mamuno gamit ang puso. Suminyas siya kay Beatriz na lumapit dala ang isang kahon. May isa pa akong bagay para sa iyo. Binuksan ang kahon. Nandoon ang mga lumang gamit ni Carlos, ang wrench set ng kanyang ama na minsan niyang ibinenta para lang mabuhay. At katabi nito, isang bagong kumpletong set. Inisa-isa kong hanapin ang lahat ng gamit na ibinenta mo, ani Angelina. Binalik ko sa iyo ang bawat piraso. Dapat lang na ang isang ama ay may gamit ng kanyang ama. Hindi lang para mag-ayos, kundi para mapanatili ang alaala. At doon na bumuhos ang emosyon, umiyak si Carlos sa yakap ni Angelina, hindi bilang boss, hindi bilang mentor, kundi bilang ina. Salamat, ibulong niya sa gitna ng hikbi. Sa lahat, sa paniniwala mo sa akin nung panahong wala nang naniwala. Ginawa mo yung madali, sagot ni Angelina. Sa pagiging ikaw, ilang araw ang lumipas na sa bagong opisina na si Carlos sa punong tanggapan ng Alvorada Group, makabago,
elegante at dumating ang isang di inaasahang bisita, si Ginoong Antonio, ang may-ari ng unang shop na tumanggi sa kanya. Dahan-dahang pumasok, hawak ang sombrero, nakayuko. "Carlos," mahinang sabi niya, "pumunta ako ngayon para humingi ng tawad." Tumayo si Carlos. "Alam ko na ang katotohanan. Nagsinungaling si Pedro. Hindi mo ako niloko. Tumulong ka lang at hinusgahan kita agad nang hindi man lang pinakinggan ang paliwanag." Nangatog ang kamay niya. "Nabulag ako ng tsismis. Nawalan ako ng pinakamagaling na mekaniko sa lungsod." Lumapit si Carlos, tumingin sa mata at iniabot ang kamay. "Lahat tayo karapat-dapat sa kapatawaran, Ginoo. Wala akong hinanakit." Nagkamay sila, mahigpit, totoo, may respeto. At sa isang iglap, isa na namang peklat sa nakaraan ang gumaling. Makalipas ang ilang linggo, habang papalubog ang araw, pauwi si Carlos sakay ng kanyang sasakyan. Napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng kotse. Bukas ang hood, may usok. Tumigil siya agad. Paglapit nakita niya ang lalaki, matanda na, pagod at halatang galing sa pag-iyak. "Kailangan niyo po ba ng tulong?" tanong ni Carlos. "Nasiraan ang kotse ko," sagot ng lalaki. "Papunta sana ako sa ospital. Ang asawa ko, kritikal ang lagay." Sinilip ni Carlos, simpleng sira. Pero para sa matandang ito, isa na itong hadlang na hindi niya kayang lampasan. "Ayusin ko po ito, pero wala akong maibabayad," sabing agad ng lalaki. "Wala akong kahit ano." "Hindi niyo kailangang magbayad," sagot ni Carlos, may mainit ng ngiti. "Ang mahalaga, makarating kayo sa asawa niyo." Habang inaayos niya ang makina, pumasok sa isipan niya ang lahat. Ang sulok ng kalye noon, ang tinig ni Angelina. Si Isabel pilit pinapahaba ang kanin, ang mga guhit ni Evelyn, ang bawat hakbang na humubog sa kanyang paglalakbay. Ito ang kahulugan ng pamumuno, ito ang pamana ni Angelina dahil ang kabutihan. Ang tunay, tahimik, makapangyarihang kabutihan ay hindi humihingi ng kapalit. Tuloy-tuloy lang ito. At si Carlos, sisiguraduhin niyang hindi ito kailanman titigil. Nakatuon na si Carlos sa ilalim ng sasakyan, gamit ang kanyang mga lumang kagamitan habang hinuhulma ang huling bahagi ng pagkumpuni. "Ipasa mo na lang ang kabutihan," sabi niya sa lalaki, sabay higpit ng huling bolt. Makalipas ang 20 minuto, muling umandar ang makina. Sinubukang abutan siya ng lalaki ng ilang gusot na perang papel. Ang kakaunting meron siya, ngunit mahinahon itong itinulak ni Carlos pabalik. "Walang bayad, anya. Pumunta ka na sa ospital." Umalis ang lalaki, luhaan ng mga mata, ngunit may bagong pag-asa sa puso. Samantalang nanatiling nakatayo si Carlos sa bangketa, tahimik, payapa. Iyon ang uri ng kapayapaan na dumarating lamang kapag alam mong ginawa mo ang tama. Ngunit isang tinig mula sa likod ang pumunit sa katahimikan. "Hindi ka pa rin nagbabago." Lumingon si Carlos. Si Pedro, nakasuot ng uniforme ng mekaniko, may mancha ng langis sa kamay. Halatang galing sa trabaho sa shop kung saan siya inilagay ni Angelina. Matagal silang nagkatinginan. "Carlos, ako..." Nanginginig ang tinig ni Pedro. "Ilang buwan ko nang iniisip ang lahat. Paano kita trinato? Paano ko trinato ang lahat?" Tumingin siya sa sarili niyang mga kamay, magaspang, pagod, nagbago. "Dati akong galit, malupit, mapait." "Dati lang ba?" tanong ni Carlos, nakataas ang kilay. Bahagyang ngumiti si Pedro, may hiya. "Tinuturuan ko ang sarili ko, ang pagiging isang simpleng empleyado. Tinuruan akong magpakumbaba, umalala ng respeto, kilalanin ang halaga ng tao." At doon nakita ni Carlos sa mga mata ni Pedro ang isang bagay na dati wala ron. Katapatan. "Nagbabago ka," mahinahong tugon ni Carlos. "Mas maganda pa kaysa sa inaakala mo." "Mas maganda pa sa deserve ko," sagot ni Pedro. "Binigyan ako ni Angelina ng mas maraming pagkakataon kaysa sa naibigay ko sa iba. At nakita kitang tumutulong ngayon, parang walang nangyari."
Ganon kasi ako pinalaki, sabi ni Carlos, at naniniwala ako na may kakayahang magbago ang tao. Nagbabago ka, Pedro, at mahalaga yan. Naglapit ang dalawa at nagkamay, hindi na bilang dating boss at empleyado, kundi bilang dalawang lalaking pinanday ng pagsubok at pinili ang paglago kaysa pagkamuhi. Nang weekend na iyon, si Carlos ang nag-host ng barbecue sa kanilang bagong tahanan. Masigla ang bakuran, puno ng tawanan. Si Isabel at Evelyn sabay naghahanda ng salad. Si Pablo, naka-apron, tumutulong sa kanyang ama sa grill. Dumalo rin sina Roberto at Richard kasama ang kani-kanilang pamilya. Dumating din si Beatrice. At syempre, si Angelina na kahit mahina na ang katawan, iginiit pa rin ang pagdalo. Ang bahay na ito, wika ni Angelina habang nauupo sa lilim, ay puno ng pagmamahal, kaya ito naging tahanan. Umupo si Carlos sa tabi niya, pinapanood ang mga anak na naglalaro. Kung wala ka, wala lahat ng to, sabi niya. Hindi anak, sagot ni Angelina, puno ng damdamin ng boses. Nandito lahat ng ito dahil sa'yo, dahil kahit anong gawin sa'yo ng mundo, pinili mong manatiling mabuti. Ako'y nagbigay lamang ng mga gamit, ikaw ang nagtayo ng buhay na ito. Dumating si Evelyn, may tinatago sa likod ng likod niya. Lola Angelina, tawag niya, isang pangalang siya na mismo ang nagbigay at ni minsan ay hindi itinama ni Angelina. May ginawa ako para sa'yo. Ibinigay niya ang isang guhit. Nakita roon si Carlos habang nag-aayos ng kotse, si Angelina sa tabi at ang buong pamilya sa paligid nila. Sa ibaba, sa makukulay na krayola, nakasulat, ang paggawa ng tama ay laging sulit. Napaluha si Angelina, niyakap ang papel sa kanyang puso. Ipe-frame ko ito, bulong niya, at isasabit sa opisina ko. Kinagabihan, nang nakauwi na ang lahat at tulog na ang mga bata, sabay na umupo sina Carlos at Isabel sa likod bahay. Mainit ang liwanag mula sa loob ng bahay. Naalala mo pa ba yung araw na iyon? Tanong ni Isabel. Yung dumating ka na may dalang lumang kahon ng gamit, tinanggal sa trabaho, wasak? Hindi ko makakalimutan yon, sagot ni Carlos. Takot na takot ako noon. Hinawakan siya ni Isabel, pero hindi ka kailanman nawalan ng sarili mo. Hindi mo hinayaang baguhin ka ng takot at tingnan mo tayo ngayon. Tumingin si Carlos sa tahanang itinayo nila. Ngayon ay puno ng halakhak at kapayapaan. Dumaan tayo sa apoy, sabi niya, pero lumabas tayong mas matibay. Sumandal si Isabel sa kanyang balikat dahil natutunan natin sa pinakamahirap na paraan na ang kabutihan ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalakas nating sandata. Lumipas ang mga buwan. Isang araw, si Carlos ay nasa entablado ng isang puno ng auditorium, isang charity event na inorganisa ni Angelina para sa mga pamilyang nahihirapan. Hiningi niyang si Carlos ang magsalita. Tumayo si Carlos sa harap ng mikropono. Maliwanag ang ilaw pero matatag ang kanyang tinig. Isa lang akong mekaniko, panimula niya. Isang araw, tinulungan ko ang isang estranghero. Tinanggal ako sa trabaho, nagutom ang pamilya ko, halos sumuko na ako. Tiningnan niya ang madla. Nakita niya si Isabel hawak ang kamay ni na Pablo at Evelyn. Nakita niya sina Roberto at Richard, si Pedro tahimik sa likuran, at si Angelina nakaupo sa harapan, may ngiting puno ng pagmamataas. Pero sa pinakaitim kong sandali, patuloy niya, may taong nagpakita ng kabutihan. At doon ko natutunan na ang paggawa ng tama may saysay, kahit pa sinasabi ng mundo na wala. Wala ako rito dahil espesyal ako. Nandito ako para iparating na kahit sino kayang gumawa ng pagbabago, na kaya mong maging yung taong magsasabing, oo, yung mag-aabot ng kamay, yung maniniwala sa ikalawang pagkakataon. Dahil sa huli, nawawala ang mga titulo, dumarating at umaalis ang pera, pero ang kabutihan iyon ang pamana. Umingay ang auditorium sa palakpak, tumayo ang lahat, tinamaan, ginalaw,
pinatibay ng simpleng aral na iyon. Piliin mo lang ang maging mabuti. Bumaba si Carlos mula sa entablado at dumiretso sa yakap ni Angelina na nakabukas ang mga bisig. Umiiyak siya, ngunit hindi iyon luha ng kalungkutan. Ito'y luha ng karangalan, ng kagalakan, ng katiyakang ang pamana niya ay nasa mabuting kamay. Nagawa mo, bulong ni Angelina, mahigpit ang pagkakayakap. Nauunawaan mo na ngayon. Ngumiti si Carlos bagamat may luha pa sa mata. Buhay pa rin ang pamana. Makaraan ng ilang taon, nakaupo si Carlos sa parehong bangko sa hardin ng mansyon, ang lugar kung saan napakaraming bagay ang nagsimula. Ang estate ay kanya na ngayon. Si Angelina ay tahimik na pumanaw, iniwan sa kanyang pangangalaga ang lahat. Buo ang tiwalang tama ang kanyang pinili. Sa opisina sa tabi ng isang larawan ni Angelina, nakasabit ang guhit ni Evelyn tulad ng ipinangako ni Carlos. Si Pablo ngayon ay nasa universidad, nag-aaral ng mechanical engineering, tinatahak ang landas ng kanyang ama. Si Evelyn nangangarap maging guro, hindi lang ng mga asignatura kundi ng kabutihan. At si Isabel, naging pinuno na rin, namumuno ng isang programang nagbibigay ng vocational training para sa mga kabataang nalalagay sa panganib. Sa pamamagitan ng mga workshop ni Carlos, nagbibigay sila ng ikalawang pagkakataon tulad ng minsang natanggap nila. At si Carlos, tuwing umaga sa pagpunta sa trabaho, nadaanan niya ang dating kanto kung saan minsang lumapit ang isang matandang babae na may puting buhok at tungkod upang humingi ng tulong. Doon siya nagpasya, isang desisyong maliit noon, ngunit nagbago ng buong buhay. Tumitigil pa rin siya kapag may sasakyang nasiraan, may dala pa rin siyang toolkit sa trunk kahit saan magpunta. Inaayos pa rin niya ang mga sirang bagay, kahit walang nakakakita, dahil naniniwala pa rin siya na ang kabutihan ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Sa dulo, natutunan ni Carlos ang isang bagay na hindi kayang ituro ng anumang trabaho, titulo o kayamanan. Hindi tayo hinuhubog ng mga nangyayari sa atin, kundi ng kung paano tayo tumutugon. Hindi sa ating mga nawala, kundi sa mga pinanghawakan natin. Hindi sa tagumpay, kundi sa ating pagkatao. Habang nagmamaneho papuntang trabaho, may nakita si Carlos na sasakyang nakatirik sa tabi ng kalsada. Hindi siya nag-alinlangan. Huminto siya, bumaba, ibinaba ang manggas dahil iyon ang kanyang likas na ugali. At iyon na rin siya, noon, ngayon at magpakailanman, wakas.